Hello mga kalalabs! Nandito po ulit si Miss Beauty. At ang ating sender ngayon ay from Sultan Kudarat. Okay. So, ang kanyang problema ay ito. Sir, ma'am, ano po ba dapat gawin pag nawala na ang love mo sa isang tao? Pilitin ko man po ibalik ang dati pero mahirap na po. Need space between us lang po ba ang best solution? Ang sabi niya, hindi ko po alam kung paano sasabihin. Ayoko masaktan siya. I know how much she loves me. But, awa at takot na lang po nararamdaman ko to her. Is because, kung ano po ang ikinaganda niya, baliktad po sa ugali niya. Pangit po kasi ang ugali niya. Okay. So, this is from Mr. Sultan Kudarat, So, lalaki po yung nag-send dito. Ang maipapayo ko lang sa'yo, Mr. is, sabihin mo sa kanya, ngayon kasi, yan kasi ang mahirap sa inyong mga lalaki, Pag may problema, hindi ninyo sinasabi. Diba? Kasi ayaw nyo ng drama, ayaw nyo ng iyak-iyak, ayaw nyo ng confrontation. So, ang ginagawa nyo, pinababayaan na lang. And then, lumalaki ng lumalaki, lumalaki ng lumalaki. And habang lumalaki yung problema, yung love ninyo, yung love mo sa kanya, nawawala na rin. And then, ang pinakamahirap pa niyan, pinaka-the worst is, hindi lang yung love mo nawala, pati respeto mo nawala na. Diba? So, ang sabi mo sa sulat mo, wala na yung love mo. 'Di ba? Kahit anong pilit mo, hindi na maibalik. So, ang may papayo ko sa'yo, sabihin mo sa kanya, 'di ba? Tapusin niyo na yan. Kasi, lalo mo lang siyang sinasaktan sa ginagawa mo, na niloloko mo na siya sa ganyang ginagawa mo. 'Di ba? Kasi, hindi mo nga siya niloloko sa nambababae ka, 'di ba? Or let's say hindi ka nag-cheat, 'di ba? Pero niloloko mo pa din siya to the point na hindi mo na pala siya mahal pero sige ka pa rin ng sige. 'Di ba? So ang may papayo ko sa iyo, sabihin mo sa kanya na hindi mo na siya mahal, 'di ba? Na sabihin mo, ganito kasi ang nangyari, nawala na yung love ko sa iyo, 'di ba? O over the time na ganyan ang pinapakita mo, na ganyan ang ugali mo. 'Di ba? Kung hindi mo kayang kumprontahin siya, isulat mo. Sumulat ka sa kanya. 'Di ba? Sabihin mo lahat ng saloobin mo sa sulat. And then that way, hindi mo na makita yung pag-iyak niya, hindi mo na makita na nasasaktan siya. 'Di ba? Kasi, hindi lang sarili mong niloloko mo. Hindi lang siyang niloloko mo, pati sarili mo niloloko niyo, pati yung mga tao na nakakakita sa inyo, nakakalam na relasyon ninyo, niloloko ninyong dalawa. Dahil, hindi mo na pala siya mahal 'di ba? Ngayon, ganun ang gawin mo. Idaan mo sa sulat kung hindi mo kaya na makita siyang ganun, 'di ba? Sa ganung sitwasyon. Daan mo sa kanya, idaan mo sa sulat. Kasi mahirap 'yan. Mahirap talaga yung ganyan. Ewan ko, pero dapat kasi una pa lang na problema, kinausap mo na siya. Dapat talaga sa isang relasyon open. Dapat ang komunikasyon palaging nandyan. Kung ano man problema, maliit pa lang na problema, dapat inaayos na. Hindi na yan pinagwawalang bahala na, okay lang yan, pwede pang pagtiyagaan. Huwag ganun. Kasi, yung mga maliliit na problema na yan, pag pinagsama-sama mo yan, malaki. 'Di ba? So, yun ang may papayo ko sa'yo, and bonus na din kapag pumasok ka ulit sa isang relasyon, ganyan ang gawin mo. Maliit pa lang na problema, ayusin nyo na. 'Di ba? Para hindi na dumating sa point na mawala yung love mo sa kanya, 'di ba? Mahirap yung ganun. So, kausapin mo siya, kung hindi mo siya kayang kumprontahin, idaan mo sa sulat, sabihin mo sa kanya na ganito kasi, 'di ba? Tinatapos ko na yung relasyon natin dalawa. Hindi ko na kaya kasi kung hindi mo na siya mahal ay tapusin mo na, 'di ba?
Yun ang pinaka-the best na alam mo ang gagawin mo. Alam kong alam mo. 'Di ba? Hindi mo lang kayang gawin. Lagi kong sinasabi, mga kalalabs, alam natin sa sarili natin kung ano ang dapat natin gawin at ano ang solusyon sa mga problema natin. Hindi lang natin kayang gawin. Kasi alam ko mahirap, masakit. Pero wala eh. Kung hindi natin haharapin yan, walang mangyayari. 'Di ba? Okay, so mga kalalabs, magbabasa pa ulit tayo ng panibagong problema and see you again ulit sa ating next topic.